Ayan, hello guys. Samahan nyo kami. Meron kaming i-scan ngayon na Honda Civic na EF. Pero yung engine niya guys, na palitan na siya, no? Pang ESI, tsaka yung harness niya, pinalitan na rin. Bale, project ito ng tropa natin. Ngayon is balak na lang ipa-scan para malaman kung ano yung nagiging cost ng check engine, no? So, tara, silipin natin dito sa labas. Ayan, bali ito yung Honda Civic nila guys na EF. Medyo madilim-dilim na rin flashlight natin yan. Project ng tropa natin yan. Kanina naka-check engine to guys, no? Pero since na-scan na namin tsaka na-repair na namin yung sira, okay na siya. So gusto ko lang pakita sa inyo kung paano namin siya in-scan. Since itong model kasi na to guys, yung harness niya walang nakaabang na linya para sa 3-pin na OBD scanner, no? Usually meron dapat dyan sa number 7 na pin, kaso ito wala no? Kaya ginawa namin guys, dito na lang kami nagtap mismo sa may ECU. Pero usually yung mga Honda Civic kasi, kahit yung mga BTI, LXI, tsaka yung mga SIR na model, no? Yung banda rito sa gilid nila, yung harness niya, meron siyang socket na ng OBD connector, no? Yung isa, yung para sa pag-check ng check engine light, na yun yung mga nagbi-blink dun sa gauge. Usually, 'di ba, yung pagka ginamp mo siya guys, magbi-blink 'yon. Then merong certain number ng blinking 'yon, malalaman mo kung ano yung code, 'di ba? Tapos yung tatluhan na pin naman, yun yung pwede mong salpakan ng scanner. Kaso ito guys, wala nga siya, wala siyang ganun. Kahit sa harness, wala rin siyang abang. So ginawa natin, yun nga, nag-scan tayo. So ito yung number 7 na pin guys, no, para dito sa ano natin, yung pangatlong socket nya. Kinonect natin sa ECU. Hininangan ko lang. Dahil kinonect ko rito sa OBD connector natin. Yan, yung OBD connector natin yan, kinonect natin yan dyan sa may K-line, no? Yung K-line natin, so sa internet maraming pin out dyan, pero dito number 7 yung pin ng K-line natin. So yan, yung wire na yan. Yan, asul siya nung pumunta dyan, number 7 nung pumunta rito. Then nag-tap din tayo ng power nya guys, 12 volts. So yung 12 volts natin, ito ko, project ng tropa to di pa kasi tapos, nag-jump sila ng ano rito, ng wire. Dyan na rin ako nakitap ng power. Yan, para dito papunta sa may ano natin, sa may OBD connector natin yan, di ba? Katap na siya dyan. Then meron din tayong grounding. Yan, yung ground, yung block. Ito, yan, number 16 yan, number 16. Yung pin na yan, number 16. Diba? Yun yung power. Yan. Tapos ito naman yung grounding natin, number 4 tsaka number 5. Yan, kinonect ko yan sa body ground na lang. Ayan, para detachable siya. So gagawin natin, i-connect ko na siya sa scanner natin. Ito yung scanner natin guys. Yan, medyo pagod na siya, no? Pero functional pa rin ito, matagal ko nang ginagamit to Connect natin siya dyan para ma-scan na natin siya. Actually kanina nagawa na namin yung trouble nito guys, no? Ang sira niya kanina is ito. Yan, ito yung diferensya niya. Wala siyang ganito guys, ininstallan namin yan, no? Kaya siya naka-check engine. Ito kasi galing sa engine swap to, tsaka sa harness swap. Kaya ganyan. Kaya wala siya nito. Ito yung idle fuel mixture. Yan, itong part na to. Wala siyang ganyan, kaya siya nag-check engine kanina. Pero since naayos na namin, nalagyan namin ganyan, wala na siyang check engine ngayon. Pero scan pa rin natin guys para makita nyo rin. Yan, kukonect natin dito sa scanner. Yan.
Ilaw siya. Wait lang, i-off ko yung flashlight guys ha, para hindi siya magkontraan yung liwanag nila. Yan. Kita ba? Medyo nahirapan mag-adapt yung camera natin na sanay siyang maliwanag. Wait lang guys ha. Yan, ayan na, nakapag-adapt siya. So since nakapag-adapt na siya guys, ang gagawin natin, iwan natin yung susi. Wait lang. On natin. Saan ba yung susi? Ayan, ito yung susi natin pala. Since naka-direct yung fan niya, dediretso start muna natin. Yan. Diretso ko na in-start. Naka-direkta kasi yung fan niya, baka malubatan tayo. Yan, patayin na natin yung ilaw ulit. Yan. Bali, input VIN, syempre luma to. Hindi pa uso yung mga VIN number dati dyan. Okay mo lang. Scan natin ha. So dito tayo sa diagnosis. Diagnosis natin. Dito tayo sa may Honda. Okay. Makita natin meron mga choices. Kukunin natin tong 3-pin DLC. Yan, nagbigay siya ng engine ID tsaka vehicle type Civic. Okay lang natin. Ang pipiliin ko rito guys, system selection. Dito na ako diretso sa engine system kasi alam kong wala namang ibang module dito sa sasakyan, no? Ito kasing sasakyan na to guys, luma na. So may duda ako kung meron pang ibang modules dyan na pwedeng ma-detect. Tsaka converted yan guys kaya alam ko yun lang yung module na meron dito. So check na natin ulit. Patayin ko ilaw. PGM, FI, gasoline yan. Slash diesel kung sakali mang diesel. Pero ito gasoline nga ito eh. Tayo natin makapag-adapt yung camera natin. Dahil galing siya sa maliwanag. So fault code, check natin. Yan, wala naman siyang fault code, no? Wala siyang fault code kasi wala rin naman check engine. Ayan. Then diretso tayo dun sa may data stream. Ito clear fault code wala naman tayong dapat i-clear dyan, kaya ayos lang yan. Data stream tayo. Auto select natin para makita lahat. Yung kikita natin lahat dyan. AC switch, AC clutch, alternator, kung ilang percentage yung kinokontrol nya, battery voltage yan. Engine coolant, temperature sensor, engine RPM, tapos ito yung sa fuel injector nya, IACB, yan, IAT sensor, kung ilang degree. Ito yung ginawa natin kanina, IMA, yan. Naka 5 volts lang siya kaya nagko-code. Map sensor, yan. Yan lang naman yung mga makikita mo sa kanya. Yan yung mga sensor na nakakabit sa kanya, pati yung mga ibang input na nakakabit sa kanya na minomonitor niya, parang itong main relay kasama yan, di ba? Fuel pump, then malfunction indicator lamp, yan, output niya rin yan eh. So yan, ito lang naman yung ginawa natin ngayon guys. So sana nakatulong sa inyo itong topic natin ngayon, kung paano natin ma-scan yung mga ganitong klase na ECU, no? Ito OBD1 na ECU to para sa mga Honda Civic. Tayo natin yung makina guys ha, para marinig niya ako. Pause natin ulit. Ayan, pumasok na ako rito sa loob ng bahay guys. Since madilim doon sa labas, hindi na tayo magkita-kita, no? Sana nakatulong sa inyo tong topic natin ngayon, no? So hindi man ganun kaganda yung content natin, at least yung
details, di ba? Kahit pa paano makatulong sa mga kapwa nating gumagawa din. At saka nga pala, isa pala guys, kung halimbawa balak nyo mag DIY, kailangan meron kayong konting ano sana, yung may background kayo ng konti sa electrical, no, bago kayo gumawa ng ganung move sa ginagawa natin. Kasi sabi ko nga, may electronic components yan, maaaring kung hindi natin masyado naiintindihan yung ginagawa natin, possible na baka ma-damage natin yung equipment or yung sasakyan natin, di ba? Mahirap naman sa pagka makasira tayo, di ba? So ayun lang guys, thank you.